Magkakaiba ang pananaw ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung ano nga bang dapat gawin sa online gambling. Higpitan lang ba o tuluyan ng ipagbawal sa bansa? Ngayong araw, pinagpatuloy sa Kamara ang pagdinig sa mga panukala ukol dito. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, binigyang diin ng ilang kongresista na napapanahon na para mawakasan ang masamang epekto ng online gambling sa mga Pilipino. Gayunman ang ilang ahensya ng pamahalaan, inilatag naman yung benepisyo nito sa ekonomiya. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Games and Amusements tungkol sa iba't ibang panukala na may kaugnayan sa online gambling. Kabilang na riyan ang panukalang nagsusulong na higpitan na ang regulasyon ng online gambling sa bansa at ang iba'y isinusulong nga na tuluyan na itong iban. Dumalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng PAGCOR, Department of Finance, BIR, NBI, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. At lahat sila, bagamat may iba't ibang pananaw sa isyu, nakahanda naman daw sumuporta kung anong mapagkakasunduan sa Kongreso. Ayon sa PAGCOR na siyang nangangasiwa sa legal online gambling sa bansa, halos kalahati na ng kanilang kita ang nawala nang ipag-utos ang delinking ng e-wallet platform sa online gambling. At kung tuluyan itong ibaban, inaasahang malaki rin ang magiging epekto nito. Iba naman ang pananaw ng Department of Economy, Planning and Development. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng ilang opisyal kanina. Given its minimal contribution to the economy and vis-a-vis the significant social cost, we do support either its complete prohibition or stricter regulation. We recognize the potential economic benefits, provided that the associated economic and social costs are mitigated through very stringent regulations. We emphasize, Mr. Chair, the necessity of implementing robust safeguards, including but not limited to the following: the displaying of graphic warning signs of the addictive nature and adverse impacts of gambling, implementing strict measures to prevent minors' access to e-games, implementing playing time or betting cashing in frequency limits to possibly prevent addiction. We don't have specific data po para masagot namin kung ano po ang magiging epekto nito sa AIX and TUPAD. But the PAGCOR income po, 50% po nito goes to the National Treasury. So ito po yung ginagamit po ng ating government to fund its priority projects. Ito rin po yung sinasama sa budget ng ating mga iba't ibang agencies. So definitely po, if the online gaming po will be banned, maapektuhan po talaga yung share na binibigay ng PAGCOR sa ating National Treasury. As of now po, almost 60% na po ng income ng PAGCOR come from online gaming. So kung mawawala po ito, talaga pong liliit yung magiging contribution po ng PAGCOR sa National Treasury. Angelique, isa sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpasa nito nga panukala ukol sa pangasiwa ng online gambling sa bansa. Kaya naman, kahit naka-session break ngayon ang Kongreso ay talagang nagkaroon ng pagdinig ang komite ukol dito. Sa mga susunod na araw, Angelique, inaasang ipagpapatuloy ng House Committee on Games and Amusements ang kanilang talakayan ukol nga sa isyong ito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.